Ngayon ang 42nd death anniversary ni Benigno Ninoy Aquino Jr. Nandito tayo ngayon sa Manila Memorial Park. Makakasama natin ang isa sa mga apo ni Ninoy Aquino, si Kiko Aquino D. Kiko, how are you commemorating the death anniversary of your lolo this year? Well, ano po, so we have yung regular na misa dito po sa Manila Memorial, 10 a.m. clockwork po yan, although I think baka we might change the schedule a little bit next year. Pero parang yung Ninoy Aquino Day, parte siya ng isang mas malawakang kampanya na Justice for All po na sinulong po namin sa Buhay ang People Power Campaign Network. Yung panawagan talaga nito ay pareho yung laban ni Ninoy, pareho yung laban ni Kian de los Santos, pareho yung laban ng mga biktima ng batas militar, pareho yung laban ng mga biktima ng EJK. So we're all crying out for justice po. So bukod po dito, we had a commemoration for Kian the day after his death anniversary sa La Loma Cemetery sa Caloocan. And then on September 21, a month from now, we will commemorate the declaration of martial law with a candlelighting ceremony sa Bantayan ng mga Bayani 4 p.m. And then kung kailan man matutuloy yung confirmation of charges hearing ni President Rodrigo Duterte, we will again come together sa Dambana ng Paghilom, La Loma Cemetery to have another mass offered for the intentions of the victims of EJKs po. Kiko, yung lolo mo namatay sa paglaban sa diktadurya ni Ferdinand Marcos. Ngayon, Marcos na naman ang Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Anong nararamdaman mo na ginugunita yung pagkamatay ng lolo mo na Marcos pa rin ang Pangulo? Well, ang ibig sabihin lang po tuloy pa rin ang laban. No? So, ang para sa akin, hanggat hindi pa kinikilala ng pamahalaan ng mga mamamayang Pilipino na mahalaga yung buhay ng bawat isang Pilipino at pag nilabag yung karapatang pantao ng kahit sinong Pilipino, presidente man yan, senador or karaniwang mamamayang, hindi talaga yan katanggap-tanggap and talagang hindi po tayo titigil sa laban natin hanggat hindi pa rin po tayo nagkakasundo dun na sagrado talaga yung buhay ng bawat Pilipino. Kiko, sa pagboto kay Bongbong Marcos, tingin mo kinalimutan ba ng mga Pilipino yung sakripisyo ng lolo mo? Siguro marami naman yung pumapasok sa boto, 'di ba? Marami yung kasulukuyang consideration, yung kasulukuyang hinaharap mo bilang bilang miyembro ng isang pamilya. So, hindi ko masasabi ng conclusive kung yun talagang ibig sabihin. Pero siguro yung hamon po para sa ating mga naniniwala sa demokrasya, kung malinaw na kung kapit sa patalim yung pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan, mahirap talaga na alalahanin yung mga values na pinapahalaga natin, yung pagpapahalaga sa karapatang pantao. So kung sino man po yung magsusulong ng mga values natin, yung values ng demokrasya, ng human rights, kailangang hindi rin mawala sa prioridad nila ng ating mga leader yung pag-aalaga sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kung nagugutom mga Pilipino, kung takot sila habang nagko-commute pa uwi, parang medyo nawawalan ng puwang yung mga values natin. So kailangan lahat po ito ay isulong ng mga liderato natin. Kiko, my second to the last question. Alam naman natin na maraming Pilipino makakalimutin, no? Ano yung nagbibigay sa'yo ng pag-asa sa kabila nito? Well, I think yun din naman yung hinarap ng lolo ni Noy ko po, di ba? So 7 years and 7 months po siya nakulong and yun, aaminin naman yan na napatanong din siya na wala na bang may pakialam, parang nakalimutan na ba ako ng lahat. Pero nakita niya paulit-ulit na nagsilabas pa rin yung mga Pilipino, yung nung 1978 IBP election kahit natalo yung buong laban slate, yun yung noise barrage tsaka nagsilabas talaga ang opposition nung panahon na yun, no? So I think and we've seen it, so in my family at least we've seen it so many times, no? So 1978, nung 1983 nung assassination nga ni Lolo Ninoy, milyon yung lumabas, nung pumanaw yung Lola Cory ko, ganun din, nung tumakbo yung Tito Noy ko. So kahit na aminado naman po, mahirap yung kalagayan natin ngayon. Who am I to say na wala ng pag-asa? Kasi paulit-ulit naman po paulit-ulit po nating napapatunayan na may pag-asa pa rin dito sa bayan. Kiko, my last question. Imagine mo na makakaharap mo ngayon yung lolo ni Noy mo at bibigyan mo siya ng progress support tungkol sa Pilipinas. Ano kaya yung sasabihin mo sa lolo mo? Progress report sa Pilipinas. Ako pala yung parang
bilang guro, hirap na ako mag-grade sa mga estudyante ko, yung Pilipinas pa, di ba? Pero I think parang work in progress naman po. Yan naman po yung kalagayan ng lahat ng mga bansa sa mundo, no? May mga pagkakataon na umaarangkada tayo, may mga pagkakataon na backwards naman po, pero ako, yung pinatunayan ni Lolo Ninoy ay kapag may pag-asa, parati rin, yun din yung simula ng pag-angat natin. No? So, sana I'll ask for his patience na lang na hope it parang give us time to figure it out for ourselves din. Pag tinanong ka ng lolo mo, kinalimutan na ba ako ng mga Pilipino? Anong sagot mo? Dito naman kami, di ba? Parang, tsaka, I think higit sa pagkalimot, siguro parang may naiya, di ba? Alam naman ng mga Pinoy yung pangalan na Ninoy Aquino. Pero siguro kung ano yung pinanindigan niya na hindi niya tinanggap ang kahit anong paglabag sa karapatan ng kanyang kapwa Pilipino, siguro yun po yung struggle natin para mapaalala sa mga kababayan natin. Thank you very much, Kiko. Nakasama natin si Kiko Aquino D dito sa Manila Memorial Park. Ako po, si Paterno S. Makel, isang makabuluhang pagdiriwang ng Ninoy Aquino Day.